Ito yung battery ng kakabit ko, Megaforce Plus. Ang size nito 3SM. Tapos yung kakabitan natin ng sasakyan, Mitsubishi Montero Sport. So tara guys, samahan niyo ulit ako. Dapat sana Motolite Gold yung bibili ni sir. Sige daw, daling ko na rin yung Megaforce Plus para makapamili siya. So tara guys, ayan ako, kalbo. May nadaanan pa akong konting baha dito guys, oh. Dito yan sa may talipapa sa amin. So kapag umuulan kasi bumabaha dyan. So yun lang, nasingit ko lang guys. So eto na nga guys, so tinatanggal ko na yung battery. Yung unang tinatanggal ko dito, yung lock ng battery guys, yung pinaka battery holder. Ang size na gagamitin nyo ditong liabe, 12mm. So yan guys, natanggal ko na. Yung sasakyan nga pala ni sir na to, Mitsubishi Montero Sport na automatic transmission. So dito naman guys, unahin natin yung luwagan nitong negative. Ang gamit ko dito yung socket wrench na GIS o 10mm. So sa kabila naman, ayan. Yung lumang battery ni sir na to, Yokohama Premium na 16 months warranty. Sa akin din to binili guys Umabot sa kanya ng 2 years mahigit. So nasira na ngayon, kaya papalitan na natin ng bago. Yung bibilin sana ni sir kanina, Motolite Gold na 21 months warranty. So ang presyo sa akin ng 7.3. Tapos inalok ko sa kanya yung Megaforce Plus. Same price naman siya ginawa ko na lang 7,000. Tapos yung Megaforce Plus 2 years warranty pa, 24 months. Tsaka yung spec niya o yung CCA niya, mas mataas yung CCA nitong Megaforce Plus compare sa Motolite Gold. Tapos mas mahaba pa nga yung warranty. At saka mas mabigat ito guys kapag binuhat mo. Wala lang kasi akong timbangan Maganda sana may timbangan ako guys para matitimbang natin bigat Meron ako guys ginawang battery review na itong Megaforce Plus na 3SM. Hanapin nyo lang sa playlist. Gumagawa rin kasi yung mga battery review. Hanapin nyo po sa playlist ng video ko. Meron doon Megaforce Plus. Ito yung lumang battery ni Sir, Yokohama Premium. So kung i-compare natin dito sa Megaforce Plus, mas maganda yung Megaforce Plus. Kasi yung warranty lang na itong Yokohama na Premium, 16 months lang. Pero merong mga Yokohama na mahaba di warranty kagaya nung Yokohama Platinum. So kapag kinumpare ko siguro yung Yokohama Platinum dito sa sa Megaforce Plus, halos same lang sila pero mas lamang sa puso ko tong Megaforce Plus guys. Mabigat kasi to guys Tsaka meron pa siyang battery indicator. Makikita nyo kung lobat lang yung battery o may problema ganun. Sa pagkakatanda ko guys, meron na rin akong ginawang battery review nung Yokohama Platinum. Mahaba yung warranty niya, 24 months plus 3. Nasa 27 months. So 2 taon mahigit. Parehas namang maganda yan guys, yung Yokohama tsaka yung Megaforce. Parehas silang mabigat. Tsaka mataas yung CCA, yung cold cranking amps. Pero dagdag puntos dito sa Megaforce, meron siyang battery monitoring o yung battery indicator. Makikita mo kasi yung status ng battery kung good pa ba o bad na. So ayun lang guys, na-share ko lang po. Ang pinagpipilian kasi talaga ni sir yung Motolite Gold na 21 months warranty. Actually guys, yung Motolite Gold na 21 months warranty, halos katapatan lang nun yung Megaforce na mas mura, yung 5.5 lang sa akin yun So eto, mas maganda to talaga. Siguro ang katapat na nito yung Motolite Excel. Guys, kapag Motolite kayo o gusto nyo talaga Motolite na brand, piliin nyo yung Motolite Excel kasi yun talaga pinakamatibay na. Ang ganda ng CCA, mataas. Tsaka mabigat talaga yun yung Motolite Excel. Kaya lang medyo may kamahalan kasi. Kung ikukumpara mo dito sa Megaforce Plus, 24 months naman di warranty nito. Dito na lang ako para kahit papaano makatipid, di ba? Na-share ko lang naman guys kasi yung iba gusto nila Motolite. Pero Motolite Enduro naman yung binibili. Pwede na rin yung Motolite Gold. Pero yung pinaka the best talaga kapag Motolite, yung Motolite Excel. Kaya kung magmo-Motolite Enduro lang po kayo, mag-ibang brand na lang kayo like Yokohama o kaya Megaforce. So disclaimer lang guys, pwede rin kayong mag-research muna pero based kasi sa aking experience,
mas maganda yung Megaforce compare dun sa Motolite na Enduro. So hindi naman natin sinisiraan guys, ito ay gabay lamang sa pagbili ng battery. Okay pa rin naman yung Motolite na Enduro, tumatagal din naman siya ng 2 taon. Depende rin kasi guys sa paggamit ng sasakyan. Kapag ginamit nyo ng pang araw-araw yan tapos pang long drive, talagang 2 taon lang aabutin ng battery, o baka 1 taon at kalahati lang kapag palaging malalayo biyahe. So ayan guys, naikabit ko na yung battery. Sa mga Montero na kagaya nitong kay sir, maganda yung 3SM na Megaforce dito. Kahit yung 5.5 yung mas mura dito, pwede na yun guys Pero ito kasi nirecommend ko kay sir, parang nakukulangan pa siya sa performance dun sa Yokohama Kaya ito na lang yung inalok ko kay sir. Wala kasi akong stock na Yokohama Platinum, yun sana yung iaalok ko kay sir para Yokohama pa rin So ito na lang Megaforce Plus, bagong bago. Ang daming brand ng battery guys. Kumbaga isang brand may mga variant pa siya. Kagaya sa Amaron, iba't ibang variant din yun guys Merong mas mahal, merong mas mura. Pati sa Yokohama ganun, tsaka sa M-Track. So etong sa Megaforce naman, ito naman yung Megaforce Plus kung tawagin. Yung isa Megaforce lang ang pangalan So nilagyan nila ng plus. Ayan guys, kung mapapansin nyo sa video, nahirapan lang ako dito Pinapapantay kasi pilit ni sir, nakalapat naman na po yung box nyan. So okay naman ako. Kala niya kasi paling. So ayan guys, okay naman So ayan, lalagay ko na ulit yung lock. Guys, kapag nga pala bibili kayo ng battery, doon na po kayo bumili sa mas malapit sa lugar nyo. Para kapag nagkaroon ng problema, mabilis lang mag-claim ng warranty. Mas mainam nga sana guys kung madadala nyo yung sasakyan sa battery shop para sila na yung mag-install. Kasi i-check na po nila kagad yung alternator nyan o yung charging ng sasakyan nyo kung nagkakarga. Kapag kasi overcharging guys yung alternator ng sasakyan nyo at nasira po kagad yung battery, hindi po sakop ng warranty yon, void na po yung warranty. Kasi kaya lang naman po nasira yung battery nyo, nag-overcharging po yung alternator. Kaya ako dito, every time na magkakabit ako ng battery, chine-check ko na kagad yung alternator kung maayos bang magkarga. Once naman na hindi nagkakarga alternator, malolobat lang po yung battery nyo. Ang gagawin lang po dyan, i-charge po ulit para nang sa ganon, bumalik po sa dati yung battery. O ma-full charge na po ulit yung battery. Pagka ganun guys, ang kailangan nyo, papagawa nyo po yung alternator para magkarga na po ulit. Malolobat kasi yung battery habang ginagamit nyo kung hindi nagkakarga yung alternator ng sasakyan. Ang normal voltage po dapat habang umaandar yung sasakyan nasa 14 volts o 13.5 hanggang 14.5. So yun lang guys, maraming salamat po.